So ayun guys, no, nandito kami ni John Cedric Umali para i-present sa inyo ang aming Java Programming Final Project for OOP, no. So ako nga pala si Vincent Jerome Mendoza, magpe-present ng front end, and si John Cedric Umali naman para sa back end. So sisimulan ko na sa front end. So i-explain ko sa inyo kung paano gumagana ang ating project, no. So meron tayo dito welcome to the spelling game na message. And then dito, meron naman tayong press start message, no? So, and we have also the timer kung saan matataya yung ating maglalaro o kumbaga user natin. So, we have also the text box, text field kung saan mag-i-input yung user ng itatype niya. And we have the start button para mag-play yung ating laro. So, itatry natin ngayon. So, dito, lumabas na yung ating text, no? So, explain ko sa inyo, kailangan kasi accurate yung pagka-type nyo dyan. Kumbaga, kapag may lowercase kayo dyan, kahit may isa, tapos, kahit tama yung inyong i-type, kumari, yan, letter T, lowercase. J-tab, pane tuloy. So, pag in-enter mo yan, wrong pa rin yung lalabas. Kasi, kailangan accurate nga talaga yung pagka-type nyo. Kailangan tama-tama talaga siya. So, yun. So, yun. Correct na yung lalabas dyan. And then, dito naman, kapag naubos yung timer nyo, lalabas yung pinaka-score nyo dito. Mag-top dito yung pinaka-score nyo, no? So, try natin J-frame ulit. J-frame. Enter. Correct. J-button naman. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung na-explain ko sa inyo na kapag may lowercase na isa, is automatic mali. So, yun. Lumabas na. Time's up. Your score is 2. So, kapag gusto nyo namang muling laruin siya, just press the start button ulit. So, yun. And then, i-explain naman ni John Cedric Umali ang ating backend. So, kung paano siya gumagana yung sa ating code. So, yun lang. Thank you. Tayo, Vincent. Ipapaliwanag naman natin yung mga code na ginawa natin para sa pagde-design at pag-function ng aming program. Then, unang-una is nag-import lang kami mga necessary imports. Then, next is nagawa kami ng class na ang pangalan ay spelling game na naka-extend sa JFrame. Then, makikita natin dito yung mga variables na ginamit natin. Dito naman sa part na to is dyan natin kukuhanin yung mga random words gamit ang array na mga strings. Then, dito, meron tayong constructor dito na spelling game. And dito sa part na ito is, yan yung itsura ng ating frame. Para dito is 500 by 400 ang kanyang size. Naka-grid layout siya. Then, may title siya na spelling game. And, lagyan natin ng background color. So, dito sa part na to, may ginawa tayong top, center, at saka bottom na panels. Makikita natin sa top panel is yung message na welcome to the spelling game. Then, meron din siyang font, spacing gamit ang empty borders, background color, at saka foreground color. Then, inad lang natin yung mga variables na yun, at saka mga design sa top na panel. Then, next is the center panel. Makikita natin dito na yung message na press start. Meron din siyang kulay, spacing, font. Then, inad lang natin siya sa center panel, yung ginamit nating variable na random words. Then, the last part is the bottom panel. Makikita natin sa bottom panel is yung tatlo. Yung timer, yung text field, at saka yung start na button na may mga design, at saka font. Then, inad lang natin yung mga variable na yun sa bottom panel. Next is, yung mga panel na yun, yung top, center, at saka bottom, is inad lang natin sa frame gamit ang this.add. Then, naka-border layout siya ng north para sa top, center para sa center na panel, and south para sa bottom na panel. So, ayun. Makikita naman natin dito sa part na to yung mga action listeners, ng mga button at saka yung mga methods na ginamit namin sa paggawa ng program. Unahin natin ay dito sa
start button. Sa start button na variable is nilagyan namin siya ng action listener na kada click ng user ng start button is matitrigger niya yung start game na method. Then, sa text field din, yung text field na variable, nilagyan din namin action listener na kapag nag-type dun ang user, then matitrigger itong check spelling na method sa pag-check ng spelling kapag ang mga user ay nag-press ng enter. And dito nga pala, para maging visible yung ating frame, ilagay natin ng set visible is to true, then set resizable para hindi na ma-resize. Then, itong this dot set location relative to is para gumit-na yung ating frame. So, unahin natin dito sa unang method na start game. Ito yung mangyayari kapag click ng user yung start na button. Una syempre is i-reset mo muna natin yung mga current na naka-display sa frame. Katulad ng score, yung time duration, tsaka isa-set natin yung text fields na empty siya. Then, yung update timer label. Then, kung mapapansin nyo, may number dito na 1,000. Siya yung responsible sa time. Ibig sabihin nito is 1,000 millisecond is equal to 1 second. Then, meron din kaming if statement na kapag naubos yung oras, is mag-update yung sa timer label na method. Then, kapag naman natapos na, may magdi-display na times up, na score, at saka message na good job. Then, next na method is yung next word method. Dito sa method na to, dito niya kinukuha yung mga random words na makikita natin dito sa array. Ito yun. Kukuhanin niya yan. Pamamagitan ng next word na method. Yan. Nag-set lang tayo ng current word. Ibig sabihin kung ano yung current word is makukuha sa pamamagitan ng random words na variable. Then, sa pag-check ng spelling, meron tayo ditong method na check spelling na chine-check yung gada type ng user sa text field. Na, kuwari, if the user input is equals to the current word, kung ano yung type nila, at kung ano yung current word na naka-show sa screen, is mag-i-increment sila ng score. Then, may magdi-display na text na correct. And, tatawagan niya yung next word. Makuha siya ng next word. Then, kapag naman hindi siya tumama, is may magdi-display na wrong, try again. Then, hanggat maubos ang oras, tuloy lang siya ng tuloy, check lang siya ng check ng spelling. Then, sunod naman dito sa last nating method is yung update timer label. Siya yung responsible sa pag-update ng time. Then, lastly, we have the main method kung saan dito natin iraran yung ating program. So, basically, yung aming pong program is very simple. Then, in the future, we may add some functionality like yung high score, leaderboard, or something else para ma-improve pa po. So, basically, yun lang po yung aming program. And maraming salamat po.